Ninakaw nila ang nag-iisang perang pambuhay sa anak ko para lang ibili ng mamahaling bag ang kanyang kabit. Habang nakaluhod ako sa malamig na sahig ng ospital, nagpapakasarap sila sa mainit na kama. Malas kang babae ka, layas. Ang malupit na sumbat ng asawa kong duwag at biyenan kong mapagpanggap. Pero tapos na ang pagiging sunod-sunuran. Mula sa basag kong pagkatao, babangon ang isang inang palaban. Handa na ba silang harapin ang aking pagbabalik? Maingat na itinatahi ni Cataleya ang punit sa manggas ng lumang paboritong polo ni Evandros. Ginagawa niya ito ng may pagmamahal, tahimik na tinatanggap ang lahat ng sakripisyo bilang isang asawa. Kahit pa 5 taon na siyang walang nabibiling bagong damit para sa sarili. Sa gitna ng kanyang pagtatahi, umilaw ang screen ng telepono ng kanyang asawa na naiwan sa ibabaw ng kalapit na mesa. Isang mensahe mula sa bangko ang lumitaw. Sa isang sulyap, nabasa niya ang mga salitang nagpatigil sa pag-ikot ng kanyang mundo at nagpaguho sa kanyang natitirang pag-asa. Ang buong ipon para sa operasyon sa puso ng kanyang 5 taong gulang na anak na si Lucero ay naubos. Na-withdraw ang lahat ng pera para sa isang malaking transaksyon sa isang sikat na bilihan ng mamahaling bag na Dior. Bumaon ang karayom sa mismong hintuturo ni Cataleya. Tumulo ang matingkad na dugo sa puting tela, ngunit wala siyang naramdamang pisikal na sakit. Mas matindi ang paggiling sa kanyang dibdib. Tila may isang malamig na kamay na dumukot sa kanyang puso at piniga ito hanggang sa mawalan siya ng hininga. Nagsimulang manginig ang kanyang mga kamay, ang kanyang mga tuhod ay tila naging tubig, at ang paningin niya ay naglabo dahil sa luhang nagbabadyang bumagsak mula sa kanyang mga mata. Ang perang ipinagbili niya sa kahuli-hulihang singsing ng kanyang yumaong ina upang idugtong sa buhay ni Lucero ay ginamit lamang para paligayahin ang ibang babae. Dala ang telepono at ang nagdurugong daliri. Bumaba siya ng hagdan nang parang isang kaluluwang nawawala sa sarili. Nakita niya si Evandros na prenteng nakaupo sa sala. Nang itapat niya ang nanginginig na screen ng telepono sa mukha ng asawa, nakita niya ang mabilis na pag-urong ng kulay nito. Bago pa man makapagpaliwanag si Evandros o makasigaw si Cataleya ng kanyang hinanakit, isang basong puno ng malamig na tubig ang walang awang isinaboy sa mukha ni Cataleya. Tumambad sa kanya ang nakangising mukha ng kanyang biyenan na si Doña Salvacion, hawak ang basong wala ng laman. Ang mga mata ng matanda ay puno ng pandidiri, paghamak at kawalan ng kaluluwa. Bakit ka sumisigaw sa pamamahay ko? Pera ng anak ko yon. Siya ang nagpakahirap kumita niyan, kaya may karapatan siyang gastusin kung saan niya gusto. Malas ka lang talaga. At may bitbit kang sumpa kaya nagkasakit ang apo ko. Ang matalim na sumbat ng biyenan na tila mga punyal na humihiwa sa natitirang dignidad ni Cataleya. Bawat salita ay may dalang lason na unti-unting pumapatay sa pag-ibig na matagal niyang iningatan. Tumingin si Cataleya sa kanyang asawa, umaasang makikita niya ang kahit konting pagsisisi o pagtatanggol mula sa lalaking pinangakuan siya sa harap ng altar. Ngunit sa halip na ipagtanggol ang asawang basang-basa at nanginginig sayak, inalis ni Evandros ang kanyang paningin. Kinuha niya ang kanyang telepono mula sa nanginginig na kamay ni Cataleya at nagsimulang mag-type ng mensahe. Tila ba, mas mahalaga pang asikasuhin at pakalmahin ang babaeng binilhan niya ng bag kaysa sa nag-aagaw buhay nilang anak sa ospital. Ang kanyang katahimikan ay isang nakakapasong katotohanan na mas masakit pa sa sampal. Bago pa man makasagot si Cataleya, hinablot ni Doña Salvacion ang kanyang braso at kinaladkad siya palabas ng marangyang pintuan ng mansyon. Isang lumang sako na naglalaman ng iilang manipis na damit ni Cataleya ang walang awang itinapon sa putikan ng kalsada. Sumabay ang pagbuhos ng malakas na ulan mula sa nagngangalit na kalangitan na tila nakikisimpatiya sa pagkasira ng kanyang pamilya. Hinampas ng hangin at ulan ang kanyang manipis na katawan, hinuhugasan ang mga luhang walang humpay sa pag-agos. Sa gitna ng walang awang buhos ng ulan,
Hindi inalintana ni Cataleya ang lamig na nanunuot sa kanyang mga buto at ang mga damit niyang nadumihan ng putik. Apura siyang lumuhod sa kalsada, hindi upang pulutin ang kanyang mga damit, kundi upang yakapin ng mahigpit ang isang brown envelope laban sa kanyang dibdib. Ito ang mga medical records ni Lucero. Ibinuktot niya ang kanyang katawan, ginamit ang sariling likod at balikat bilang pananggalang upang hindi mabasa ang nag-iisang dokumentong magbibigay pag-asa sa buhay ng kanyang anak. Mas pipiliin pa niyang tiisin ang lamig kaysa hayaang masira ang huling pag-asa ng kanyang paslit. Sa gitna ng kanyang tahimik na pag-iyak, sa madilim na lansangan, biglang umilaw ang screen ng kanyang basag na telepono mula sa isang hindi kilalang numero. Isang tawag na sana ay sasagutin niya. Ngunit bago pa niya mapindot ang screen, tuluyan nang namatay ang ilaw nito dahil sa pagkaubos ng baterya at pagkabasa sa ulan. Wala na siyang oras para isipin kung sino iyon. Ang tanging tumatakbo sa isip niya ay ang mukha ng kanyang anak na naghihintay ng lunas. Tumakbo si Cataleya ng walang patid sa gitna ng unos hanggang sa makarating siya sa pampublikong ospital. Basa, pagod, at tila nawalan na ng hininga siyang pumasok sa emergency room. Iniiwan ang mga bakas ng maputik niyang sapatos sa malinis na sahig. Sinalubong siya ng isang yastang nanlalaki ang mga mata at may bakas ng matinding panik sa mukha. Dala ang balitang tuluyang wawasak sa natitira niyang katinuan. Mrs. Nag-aagaw buhay po si Lucero. Kailangan na natin ng down payment para maipasok siya agad sa operating room. Kung hindi ay hindi na natin siya aabutin. Kasabay ng mga salitang yun ng yasta ay ang pagguhit ng isang tuwid at walang patid na berdeng linya sa monitor sa loob ng kwarto, isang nakakabinging senyales na unti-unti nang nauubos ang hininga ng kanyang pinakamamahal na anak. At kasabay nito ay ang tuluyang pagkadurog ng puso ng isang inang walang kalaban-laban. Ang tuwid at walang patid na linya na gumuhit sa monitor ng ospital ay parang isang matalim na patalim na tuwirang humiwa sa ulirat ni Cataleya. Ang senyales na yon na nagpapahiwatig ng paghinto ng pintig ng puso ng kanyang anak ay nagpaguho sa natitira niyang lakas. Bumagsak ang kanyang mga tuhod sa malamig na baldosa ng emergency room. Ang kanyang basang-basang damit ay nag-iwan ng bakas ng putik at tubig ulan sa malinis na sahig. Walang pag-aalinlangan niyang inabot ang laylayan ng uniforme ng nurse na nag-aayos ng mga tubo sa paligid ng maliit na katawan ni Lucero. Namimilipit ang kanyang kaluluwa sa matinding takot at kawalan ng pag-asa. Nurse, parang awa niyo na. Ipasok niyo na po ang anak ko sa operating room. Gagawin ko ang lahat. Magmamakaawa ako sa kalsada. Bukas na bukas din ay babayaran ko ang down payment. Iligtas niyo lang po siya. Ang nagkakasabid-sabid at garalgal na pakiusap ni Cataleya. Ang kanyang tinig ay halos maputol sa tindi ng paghikbi. Ngunit ang sistema ng pampublikong ospital ay nakatali sa mahigpit na mga alituntunin na hindi kayang palambutin ng luha ng isang ina. Tiningnan siya ng nurse nang may halong matinding awa at paghingi ng paumanhin. Pilit na iniaalis ang pagkakahawak ng kanyang mga nanginginig na kamay. Pasensya na po talaga, Mrs. Gustuhin man po naming maoperahan agad si Lucero. Patakaran po ng admin na kailangan ng inisyal na bayad para mailabas ang mga gagamiting materyales sa surgery. Hanggang sa maibigay po yon, tanging pag-stabilize lang sa kanya ang magagawa namin sa ngayon. Tinaboy ng katotohanan si Cataleya, palabas ng silid, upang bigyan ng espasyo ang mga doktor na pilit binubuhay ang kanyang anak. Naglakad siya patungo sa pasilyo na tila isang lantang dahon na tinatangay ng hangin. Tuluyan siyang bumagsak sa isang matigas at malamig na upuang plastik sa gilid ng dingding. Niyakap niya ang kanyang sarili, pilit na pinipigil ang matinding panginginig ng kanyang katawan mula sa panunuot ng ginaw ng aircon at ng basang damit na nakadikit sa kanyang balat. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at sa gitna ng matinding lamig at kadiliman ng kanyang kasalukuyan, tila dinala siya ng kanyang gunita
pabalik sa isang mainit at maaliwalas na kusina. Maraming taon na ang nakalilipas. Naramdaman niya ang init ng lumang pugon, ang matamis na amoy ng minasang harina at tinunaw na mantikilya, at ang maaliwalas na ngiti ng kanyang yumaong ina na nagturo sa kanya kung paano bumuo ng pag-asa mula sa mga simpleng sangkap. Ngunit ang alaalang iyon ay mabilis na naglaho. Pinalitan ng nakapapasong katotohanan na siya ngayon ay mag-isa, walang pera, walang asawang maaasahan, at malapit nang mawalan ng anak. Mula sa kanyang nakayukong posisyon, isang pares ng itim at makintab na sapatos na gawa sa balat ang tahimik na huminto sa kanyang harapan. Unti-unti niyang iniangat ang kanyang namamagang mga mata. Tumambad sa kanya ang matangkad at seryosong bulto ni Dr. Renato Almeda, ang pinuno ng tanggapan ng kardyolohiya na nakatalaga sa kaso ni Lucero. Sa halip na magsalita, inabot ng doktor sa nurse na nakatayo sa di kalayuan ng isang opisyal na resibo na nagpapatunay na bayad na ang buong halaga para sa pagsisimula ng operasyon. Nanlaki ang mga mata ni Cataleya, hindi makapaniwala sa nakikita ng kanyang paningin. Tiningnan niya ang mukha ng doktor, naghahanap ng kasagutan. Sa sandaling iyon, nakita niya ang pagbaling ng paningin ni Renato patungo sa pinto ng emergency room kung saan nakaratay si Lucero. May isang uri ng matinding kalungkutan at pamilyar na pangungulila ang dumaan sa mga mata ng magiting na doktor. Isang uri ng sugat sa nakaraan na tila muling nasaling nang makita niya ang kalagayan ng bata. Ngunit mabilis itong naglaho, pinalitan ng isang matatag at propesyonal na anyo. Hindi nagbigay ng mga walang kwentang salita ng awa si Renato. Sa halip, dahan-dahan niyang hinubad ang kanyang makapal na itim na coat na ipinatong sa kanyang uniforme. Maingat niya itong ibinalot sa nanginginig at basang-basang balikat ni Cataleya. Ang bigat ng tela ay tila isang matibay na angkla na pumigil sa kanyang tuluyang paglipad sa kawalan. Huwag kang bumigay. Ang mababa, ngunit napakatatag na boses ni Renato. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso sa nangihinang kaluluwa ng ginang. Nakadepende ang tibok ng puso niya sa paghinga mo. Kung susuko ka ngayon, sino ang lalaban para sa kanya? Ang halo-halong amoy ng malinis na ospital, gamot, at ang mahinang halimuyak ng mainit na kahoy mula sa damit ng doktor ay pumasok sa pandama ni Cataleya. Ito ang unang pagkakataon matapos ang napakahabang panahon na may isang taong nagmalasakit sa kanya nang walang hinihinging kapalit, walang panunumbat, at walang pangmamaliit. Ibinaba niya ang kanyang mukha sa makapal na kwelyo ng coat at doon, sumabog ang lahat ng pader na itinayo niya sa kanyang sarili. Umiyak siya ng buong lakas. Ang kanyang mga hikbi ay umaalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo. Inilalabas ang lahat ng galit, sakit at pagod na 5 taon niyang kinimkim sa loob ng mansyon ng mga Salceda. Walang ginawa si Renato kundi ang tumayo lamang doon. Tahimik na nagbabantay, hinahayaan ang isang ina na ilabas ang lahat ng kanyang lason bago muling bumangon. Nang sumikat ang unang liwanag ng araw mula sa bintana ng ospital, bahagyang kumalma ang paghinga ni Cataleya. Ang operasyon ay kasalukuyan ng nagaganap at ligtas nang nakapasok si Lucero sa tamang pasilidad. Subalit, ang pansamantalang ginhawa ay muling ginambala ng paglapit ng isang tauhan ng ospital. Inaabot sa kanya ang isa na namang papel na naglalaman ng bagong listahan ng mga pangangailangan. Kailangan niya ng 50,000 piso para sa mga espesyal na gamot na ituturok pagkatapos ng operasyon upang maiwasan ang pagbara ng mga bagong ugat, at kailangan itong mabili sa loob ng 3 araw. Kung hindi ay mababalewala ang tagumpay ng buong proseso. Habang nakatitig sa imposibleng halaga na nakasulat sa papel, isang banayad na ihip ng hangin mula sa labas ang nagdala ng isang napakapamilyar na amoy sa kanyang pang-amoy. Ang halimuyak ng bagong lutong pandesal mula sa isang maliit na panaderya sa labas ng kalsada.
ang pinaghalong amoy ng yeast, asukal, at mainit na tinapay na dati niyang kinabuhayan. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay, ang mga kamay na matagal nang hindi humahawak ng harina. Ngayon ay magiging sandata niya para idugtong ang buhay ng kanyang kaisa-isang anak. Ngunit sapat ba ang 3 araw para makalikom ng ganoon kalaking halaga ang isang inang itinapon sa kalsada na walang dalang kahit na ano, kundi ang mga sugat sa kanyang puso? Lula ng mabigat na pasanin ang bawat hakbang ni Cataleya palabas ng pasilyo ng ospital. Ang halagang 50,000 piso ay tila isang malaking bundok na nakadagan sa kanyang balikat, ngunit ang amoy ng bagong lutong tinapay na sumama sa simoy ng hangin ay nagsilbing pisin na humila sa kanya pabalik sa realidad. Mahigpit niyang ibinalot sa kanyang katawan ang itim na coat ni Dr. Renato, humuhugot ng lakas mula sa naiwang init at pamilyar na amoy ng kahoy nito. Naglakad siya patungo sa kalsada sa labas ng ospital, kung saan nagkukumpulan ang mga maliliit na tindahan at mga taong abala sa paghahanap ng pantawid gutom. Sa hindi kalayuan, nakita niya ang isang matandang babae, si Nanay Flor, na hirap sa pagbubuhat ng mga mabibigat na kahon ng dilata papasok sa kanyang maliit na sari-sari store. Wala sa sariling lumapit si Cataleya at inalayan ang nanginginig na mga braso ng matanda. Buong lakas niyang inangat ang mga kahon at inayos ang mga ito sa gilid ng tindahan. Pinunasan ni Nanay Flor ang pawis sa kanyang noo at pinagmasdan ang babaeng tumulong sa kanya. Basa ang buhok, namamaga ang mga mata, at may bakas ng matinding pighati sa mukha. "Salamat, Iha. Bakit ganyan ang itsura mo? Para kang pinagsakloban ng langit at lupa." Nag-aalalang tanong ng matanda habang iniaabot sa kanya ang isang baso ng maligamgam na tubig. Nanginginig na tinanggap ni Cataleya ang baso. Nilunok niya ang bikig sa kanyang lalamunan bago sumagot. "Kailangan ko po ng trabaho, Nanay. Kahit ano po. Maglilinis po ako ng tindahan niyo. Magbabantay po ako. Basta kapalit lang po ay pahiramin niyo ako ng kahit kaunting harina, asukal, at gamitin ang lumang pugon niyo sa likod. Kailangan ko pong buhayin ang anak ko na nag-aagaw buhay sa ospital." Nakita ni Nanay Flor ang desperasyon sa mga mata ng ginang, isang uri ng kalungkutan na tanging mga inang nakaranas ng matinding paghihirap lamang ang makakaunawa. Tumango ang matanda at itinuro ang isang maalikabok at madilim na sulok ng kanyang kusina kung saan nakatingga ang isang kalawanging oven. Sinimulan ni Cataleya ang paglilinis ng walang pag-aalinlangan. Nang makuha niya ang mga kinakailangang sangkap mula sa kabaitan ni Nanay Flor, sinimulan niyang paghaluin ang harina at tubig. Habang unti-unting nabubuo ang masa, bumuhos ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Bawat pagmasa niya sa harina ay may kasamang alaala ng mga masasakit na salita ni Doña Salvacion, na siya ay walang kwenta, palamunin, at pabigat lamang sa pamilya Salceda. Ginamit niya ang buong bigat ng kanyang katawan upang idiin, batihin, at pilitin ang masa na sumunod sa kanyang kompas. Ang panginginig ng kanyang mga kamay ay napalitan ng ritmong puno ng determinasyon. Hindi siya walang kwenta. Siya ay anak ng isang magaling na panadero at sa kanyang mga ugat ay nananalaytay ang kakayahang lumikha ng buhay mula sa alikabok ng harina. Makalipas ang ilang oras, isang napakatamis at nakakaaliw na halimuyak ang namuo sa loob ng maliit na kusina ni Nanay Flor. Ang amoy ng mainit na ensaymada at pandesal ay tila isang mainit na yakap na nagpalaya sa amoy ng kalungkutan at gamot sa katawan ni Cataleya. Nang ilabas niya ang unang tray mula sa lumang pugon, kumuha siya ng isang maliit na piraso at ninamnam ito. Ang pamilyar na lasa ng tamis at alat, ang lambot ng tinapay sa kanyang dila, ay nagpaalala sa kanya ng pagmamahal ng kanyang sariling ina. Sa unang pagkakataon, matapos ang 5 taong pagkakakulong sa malungkot na mansyon, umusbong ang isang totoo at wagas ng ngiti sa kanyang mga labi. Ito ang lasa ng kanyang muling pagkabuhay.
habang maingat niyang isinasaayos ang mga mainit na tinapay sa isang maliit na estanteng salamin na ipinahiram ni Nanay Flor. Isang kakaibang pakiramdam ang dumalaw sa kanya. Tila may isang pares ng mga matang nakamasid mula sa di kalayuan. Nang iangat niya ang kanyang paningin, nakita niya ang isang lalaking nakasuot ng pormal na itim na kasuotan na nakatayo sa silong ng waiting shed sa kabilang kalsada. Direkta ang tingin nito sa kanya, hindi gumagalaw, na tila sinusuri ang kanyang bawat kilos. Nang akma siyang lalapit upang magtanong kung bibili ito, mabilis na tumalikod ang lalaki at naglaho sa gitna ng mga nagmamadaling tao. Nag-iwan ng isang malaking katanungan sa isip ng ginang. Dala ang estante ng tinapay, pumuwesto si Cataleya sa gilid ng tarangkahan ng ospital. Puno ng pag-asa ang kanyang puso na mabibili ang kanyang mga gawa upang makapag-ipon para sa gamot ni Lucero. Ngunit lumipas ang mga oras nang walang ni isang pumapansin sa kanyang itinitinda. Maraming tao ang nagdaraan, ngunit tila siya ay isang anino lamang na hindi nakikita. Nagsimulang mangalay ang kanyang mga binti, at ang araw na kanina ay nagbibigay ng init, ay unti-unti nang nagtatago sa likod ng makapal at maitim na ulap. 2 oras na siyang nakatayo roon. Ang pilit na ibinangong kumpiyansa sa sarili ay muling inaatake ng matinding takot at pagdududa. Paano kung tama ang kanyang asawa? Paano kung hanggang dito na lang talaga ang kaya niya? Sa gitna ng kanyang naghihingalong pag-asa, naramdaman niya ang pagbagsak ng temperatura. Isang malamig na patak ng ulan ang bumagsak at gumuhit sa malinaw na salamin ng kanyang munting estante ng tinapay. Ang unti-unting pagbuhos ng ulan ay nagdala ng matinding kaba sa dibdib ni Cataleya. Sa halip na sumilong at iligtas ang sarili mula sa lamig, mas pinili niyang gamitin ang kanyang katawan at ang maluwag na coat ni Dr. Renato upang harangan ang maliliit na patak ng tubig na nagbabadyang sumira sa kanyang munting estante ng tinapay. Mahigpit ang kanyang pagkakayakap sa kahon. Itinuturing ang mga tinapay bilang nag-iisang dugtong sa buhay ng kanyang anak na kasalukuyang nag-aagaw buhay. May mga naglalakad na napapadaan at lantarang nagtatakip ng ilong, nagpapalitan ng mga mapanlait na salita tungkol sa dumi ng pagkaing ibinebenta sa tabi ng kalsada. Bawat panlalait ay tila maliliit na karayom na tumutusok sa kanyang pagkatao, ngunit tahimik na nilunok ni Cataleya ang kanyang pride. Walang puwang ang hiya, abadigi at dignidad para sa isang inang desperadong makabuo ng 50,000 piso. Mula sa likuran ng makapal na kurtina ng ulan, isang matangkad na bulto ang humakbang palapit sa kanya. Ang pamilyar na itim na sapatos ay huminto sa tapat ng kanyang estante. Inangat ni Cataleya ang kanyang nanginginig na paningin at nakita ang seryosong mukha ni Dr. Renato Almeda. May hawak na malaking payong na agad niyang itinapat upang silungan silang dalawa mula sa unos. Wala itong bahid ng awa o pagkaawa sa mukha, kundi isang purong paggalang. Sa halip na magtanong kung magkano ang halaga ng isang piraso, inilabas ng doktor ang kanyang pitaka at kumuha ng isang malutong na 1,000 piso. Sa isang awtoridad na hindi mapapasubalian, inutos niyang balutin ang lahat ng tinapay dahil ipapakain niya ito sa mga nurse na pagod sa magdamag na pag-aasikaso ng mga pasyente. Nanginginig ang mga daliri ni Cataleya nang abutin niya ang pera. Sa pag-abot na yon, bahagyang nagdikit ang kanilang mga balat. Ang init ng palad ng doktor ay mabilis na gumapang sa malamig at namamanhid niyang kamay. Nag-iwan ng isang pambihirang pakiramdam na umabot hanggang sa kanyang dibdib at nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. Pinigilan ni Renato ang kamay ni Cataleya nang akma itong maghahanap ng barya para sa panukli. Tinitigan siya ng lalaki sa mga mata, isang tingin na tila nagpapabagsak ng lahat ng kanyang pag-aalinlangan sa sarili. Masarap ang gawa mo, ipagpatuloy mo lang. Ang mahina, ngunit buong-buong wika ng doktor. Bago ito tumalikod, dala ang mga paper bag. Naiwan si Cataleya na nakatitig sa 1,000 piso na hawak niya.
at sa unang pagkakataon ay napahagulhol siya ng tahimik. Hindi dahil sa sakit o pighati, kundi dahil sa matinding kaluwagan, pasasalamat, at pag-asang may mga taong nakakakita sa kanyang halaga. Dala ang maliit na tagumpay at ang kauna-unahang perang pinaghirapan niya mula nang siya ay makasal, nagmamadaling bumalik si Cataleya sa kwarto ng kanyang anak matapos matuyo ang sarili. Laking gulat at tuwa niya nang makitang dilat na ang mga mata ni Lucero at mahinang nakatingin sa kanya. Kumuha siya ng isang natirang piraso ng pandesal sa kanyang bulsa. Malambot at mainit pa dahil binalot niya ito sa malinis na panyo at idinikit ito sa namumutlang labi ng bata. Kinagat ito ni Lucero ng dahan-dahan. Ang mga mata ng paslit ay nagliwanag sa kabila ng matinding panghihina. At sa isang basag at maliit na tinig ay bumulong ito na ang tinapay ng kanyang ina ang pinakamasarap sa buong mundo. Sa sandaling iyon, naglaho ang lahat ng pagod, gutom, at pang-aalipusta ng lipunan. Pakiramdam ni Cataleya ay kaya niyang saluhin ang buong mundo para lamang maprotektahan ang ngiting iyon. Habang yakap ni Cataleya ang panibagong lakas upang lumaban sa isang mamahaling restaurant sa kabilang bahagi ng lungsod, walang kamalay-malay si Evandros na unti-unti na siyang iginagapos sa isang patibong na siya mismo ang gumawa. Mahigpit ang pagkakapit ng kabit na si Mayrin sa braso ng lalaki, pilit na inilalapit ang isang makapal na dokumento ukol sa isang malaking investment na nangangailangan ng agarang pirma. Tila nabubulagan sa matatamis na salita at mga pangako ng karangyaan, mabilis na isinulat ni Evandros ang kanyang pangalan sa ibaba ng papel nang hindi sinusuri ang mga nakatagong kondisyon na maaaring umubos sa lahat ng yaman ng mga Salceda. Samantala, nang sumunod na umaga, nagliwanag ang kalangitan at muling nagtinda si Cataleya sa labas ng ospital, taglay ang mas malaking bilang ng bagong lutong tinapay. Ngunit ang kapayapaan ng maaliwalas na umaga ay madaling nabasag nang lumabas mula sa kalapit na simbahan si Doña Salvacion, nakasuot ng magarbong damit, nagkikinangang mga alahas, at hawak ang kanyang mamahaling rosaryo. Mula pa sa pagsimba, nanlaki ang mga mata ng matanda nang makilala ang babaeng nagtitinda sa bangketa. Nag-apoy sa galit ang dibdib ng biyenan dahil sa labis na pagkapahiya para sa apelyido ng kanilang pamilya na inilalako lamang umano sa maruming kalsada. Hinigpitan niya ang hawak sa kanyang bag at naglakad ng mabilis patungo sa direksyon ni Cataleya. Ang bawat mabigat na paglapat nang matutulis niyang takong sa semento ay lumikha ng isang nakakapasong indayog ng puot na tila nagbabadyang sumagasa at tuluyang dumurog sa munting negosyong nasimulan ng lumalabang ina. Ang bawat mabigat na paglapat ng matutulis na takong ni Doña Salvacion sa semento ay lumikha ng isang nakakapasong indayog ng puot na tila nagbabadyang sumagasa sa munting pag-asang pilit na ibinabangon ni Cataleya. Hawak ang kanyang mamahaling rosaryo na yari sa kristal. Ang matanda ay tila isang banal na imahe sa labas, ngunit may dalang apoy ng impyerno sa loob ng kanyang mga mata. Nang makarating siya sa harap ng munting estante ng tinapay, hindi siya nag-atubiling iamba ang kanyang mamahaling bag. Sa isang malakas na paghawi ng kanyang kamay, ang ilang piraso ng bagong lutong ensaymada ay nagsiliparan at bumagsak sa maruming kalsada, unti-unting nadudungisan ng alabok at putik. Anong klaseng eksena ito, Cataleya? Ang boses ni Doña Salvacion ay gumaralgal sa galit, sapat na para lumingon ang mga taong papasok at palabas ng ospital. Nagpapakasasa ka sa kalsada na parang pulubi? Dinudungisan mo ang apelyidong ibinigay namin sa'yo. My goodness, nakakahiya. Kung makikita ka ng mga kaibigan ko sa donasyon, iisipin nilang pinababayaan ka namin. Napatigil ang mundo ni Cataleya. Tiningnan niya ang kanyang mga tinapay na ngayon ay nakahandusay na sa lupa. Ang mga tinapay na pinagpuyatan niya, ang mga tinapay na naglalaman ng bawat patak ng kanyang pawis at dalangin para sa buhay ni Lucero.
Naramdaman niya ang pamilyar na panginginig ng kanyang mga balikat, ang pagnanais na yumuko at humingi ng tawad, gaya ng dati niyang ginagawa sa loob ng mansyon. Ngunit nang masulyapan niya ang bintana ng silid kung saan nakaratay ang kanyang anak, isang kakaibang init ang dumaloy sa kanyang mga ugat. Itinuwid niya ang kanyang likod at sinalubong ang mapanghusgang tingin ng matanda. Mas nakakahiya po ang pagnanakaw ng pera na nakalaan para sa operasyon ng sarili ninyong apo. Ang mahinahon, ngunit matalim na sagot ni Cataleya. Walang bakas ng takot sa kanyang tinig, isang bagay na nagpagitla kay Doña Salvacion. Mas nakakahiya po ang magsuot ng mamahaling alahas at humawak ng rosaryo pagkatapos ng misa habang hinahayaan ninyong mamatay ang sarili ninyong dugo at laman dahil lamang sa luho ng kabit ng inyong anak. I am not shaming the Salceda name, Mother. You and Evandros already did that long ago. Namutla ang matanda sa tinura ng kanyang manugang. Hindi niya akalain na ang dating sunod-sunuran at tahimik na babae ay magkakaroon ng lakas ng loob na sagutin siya sa harap ng maraming tao. Marami sa mga nakasaksi ang nagsimulang magbulungan at si Nanay Flor ay lumabas mula sa kanyang tindahan. Bitbit ang isang walis at tiningnan ng matanda nang may matinding pandidiri. Hoy ginang na kung sino man kayo, ang matapang na sabat ni Nanay Flor. Kung wala kayong balak bumili, huwag ninyong sirain ang hanap buhay ng taong marangal. Mas mabuti pa itong si Cataleya, nagbabanat ng buto para sa anak, kaysa sa mga taong ang dumi ng ugali sa likod ng magagarang damit. Dahil sa matinding pagkapahiya at sa mga matang nakamasid, walang nagawa si Doña Salvacion kundi ang bumaling at mabilis na naglakad palayo. Ang kanyang mga takong ay lumilikha ng mabilis at magulong ritmo sa semento habang pilit niyang itinatago ang kanyang muka sa likod ng kanyang mamahaling abaniko. Naiwan si Cataleya na nakatitig sa kanyang mga nasirang tinapay. Dahan-dahan siyang lumuhod upang pulutin ang mga ito, hindi dahil sa panghihinayang sa pera, kundi dahil sa paggalang sa pagkaing simbolo ng kanyang pagbangon. Sa di kalayuan, sa itaas na palapag ng ospital, nakatayo si Dr. Renato Almeda sa tabi ng bintana. Nakita niya ang bawat detalye ng komprontasyon. Isang pambihirang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang ngiti ng paghanga para sa babaeng akala niya ay babasagin, ngunit may puso palang gawa sa bakal at pag-asa. Gayunpaman, habang pinupunasan ni Cataleya ang kanyang munting estante, hindi niya napansin ang isang binata sa gilid na kanina pa nakatutok ang telepono sa kanya. Isang video ang kasalukuyang natatapos i-upload. Isang video na may pamagat na ang palabang ina at ang mapang-aping biyenan. Sa loob lamang ng ilang minuto, ang bawat pag-like at pag-share ay tila mga alon na mabilis na kumakalat sa karagatan ng internet na magdadala ng isang bagyong hindi inasahan ni Cataleya sa susunod na umaga. Nagising si Cataleya sa isang umagang hindi katulad ng mga nauna. Sa halip na ang nakasanayang katahimikan ng kalsada sa harap ng ospital, isang mahabang pila ng mga tao ang tumambad sa kanya. Bawat isa ay may hawak na telepono at tila may hinahanap. Hindi niya alam na ang bawat pagpindot sa screen at pagbabahagi ng video ng kanyang pagtatanggol sa sarili ay naging isang malakas na agos na humila sa mga tao patungo sa kanyang munting estante. Ang bansag na viral panadera ay kumalat na parang apoy sa tuyong damo. Dala ang simpatya ng libu-libong mga inang nakakaunawa sa kanyang pait. Sa bawat piraso ng tinapay na iniabot ni Cataleya, nararamdaman niya ang unti-unting pagpuno ng kanyang munting lata ng biskwit na nagsisilbing lagayan ng pera. Ang mahinang paglapat ng mga papel na pera at ang mabigat na tunog ng mga barya sa loob ng lata ay tila isang himig ng tagumpay na nagpapatibay sa kanyang kalooban. Bawat benta ay katumbas ng isang hakbang patungo sa kaligtasan ni Lucero. Nakikita niya ang paghanga sa mga mata ng mga mamimili. Isang bagay
na matagal nang ipinagkait sa kanya sa loob ng mansyon ng mga Salceda kung saan siya ay itinuring na isang anino lamang. Sa kabilang bahagi ng lungsod, sa loob ng kanyang malamig na opisina, hindi mapakali si Evandros habang pinapanood sa kanyang mamahaling tablet ang video ng kanyang asawa. Ang bawat komento na bumabatiko sa kanyang pamilya ay tila mga sampal na nagpapainit sa kanyang mukha. Ngunit masigit na nakakabahala sa kanya ang lumalalang ugali ni Mayrene. Ang babaeng akala niya ay magbibigay sa kanya ng kapayapaan ay nagsisimula nang magpakita ng tunay na kulay, paulit-ulit na humihingi ng malalaking halaga para sa mga investment na hindi niya maipaliwanag ng maayos. Nakakaramdam si Evandros ng isang uri ng pagsisisi na hindi niya maamin habang pinagmamasdan ang larawan ni Cataleya sa screen na mukhang mas buhay at mas matatag kaysa noong kasama pa niya ito. Nang sumapit ang gabi, sa likod ng tindahan ni Nanay Flor, maingat na inilabas ni Cataleya ang lahat ng kanyang kinita. Magkasama nilang binilang ang bawat sentimo. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa habang nakikita ang kabuuang halaga na halos umabot na sa itinakdang 50,000 piso. Kaunti na lang, Cataleya. Bulong niya sa sarili habang hinahaplos ang bawat lukot na papel na pera. Pinapahalagahan niya ang bawat piso dahil alam niyang ito ay galing sa pagod ng kanyang mga kamay at hindi mula sa limos ng pamilyang nanghamak sa kanya. Subalit, ang tamis ng tagumpay ay biglang napaitan ng sumulpot ang 3 lalaking nakasuot ng barong at may kasamang gwardiya ng ospital. Ang kanilang mukha ay seryoso at walang bakas ng emosyon. Inabot ng isa sa kanila ang isang pirasong papel na may tatak ng administrasyon ng ospital. Ayon sa kanila, may isang hindi nagpakilalang tao ang formal na naghain ng reklamo tungkol sa obstruction sa tapat ng gate at ang kawalan ng kaukulang permit ng kanyang pwesto. Sa madaling salita, bawal na siyang magtinda sa lugar na yon simula sa mismong sandaling yon. Please po, sir. Ang pakiusap ni Cataleya, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot na baka mawala ang lahat ng kanyang nasimulan. Kaunti na lang po ang kailangan ko para sa gamot ng anak ko. 3 araw lang po ang hinihiling ko. Ngunit ang mga gwardiya ay nagsimula nang iligpit ang kanyang mga kagamitan. Ang marahas na pagkaladkad sa kanyang estante sa semento ay naglikha ng isang masakit na tunog na tila gumuguhit sa kanyang puso. Naiwan si Cataleya na nakatayo sa madilim na kalsada. Yakap ang kanyang walang lamang lata ng biskwit habang ang ulan ay muling nagsisimulang pumatak ng marahan. Bumalik siya sa kusina ni Nanay Flor. Doon ay napaupo siya sa harap ng malamig na oven at tuluyang bumigay ang kanyang mga luha. Ang pader ng kanyang katatagan ay tila gumuho muli. Sa gitna ng kanyang paghagulgol, narinig niya ang banayad na pagbukas ng pinto sa likuran. Tumambad sa kanya ang anyo ni Dr. Renato. Hindi ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang doktor sa labas ng ospital, ngunit ang paraan ng pagtingin nito sa kanya ngayon ay may kakaibang lalim. Nilapitan siya ni Renato at kumuha ng isang silya upang maupo sa kanyang tapat. Tinitigan niya si Cataleya ng matagal bago nagsalita. Ang kanyang boses ay punong-puno ng isang layuning hindi kayang tapatan ng anumang administrasyon. Nabalitaan ko ang nangyari sa labas. Ang simula ng doktor, ang kanyang mga kamay ay marahang nakapatong sa mesa, malapit sa mga kamay ni Cataleya. Huwag kang umiyak dahil lang sa isang pirasong papel. Kailangan ko ng 1,000 tinapay bukas ng umaga para sa pagtitipon ng mga doktor sa kabilang lungsod. At gusto ko, ikaw ang gumawa niyon. Kakayanin mo ba? Napatingin si Cataleya kay Renato. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng pag-aalinlangan at pag-asa. 1,000 tinapay sa loob ng isang gabi? Ang alok na ito ay hindi lamang isang trabaho. Ito ay isang pagkakataon upang tuluyang makamit ang kaligtasan ni Lucero. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang kanyang pagod na mga kamay, isang tanong ang gumugulo
sa kanyang isip. Hanggang saan ba ang kayang gawin ng isang pusong nagmamahal bago ito tuluyang mapagod at sumuko? Ang hamon ni Dr. Renato ay tila isang malakas na agos na muntik nang magtangay sa natitirang lakas ni Cataleya. Ngunit sa halip na malunod, pinili niyang kumapit sa pag-asang iniaalok ng lalaki. 1,000 tinapay sa loob ng isang gabi ay isang imposibleng gawain para sa isang tao, lalo na sa isang inang pagod ang katawan at sugatan ang kaluluwa. Ngunit sa bawat sulyap niya sa bintana ng ospital, kung saan nahihimbing ang kanyang anak, ang pagod ay napapalitan ng isang uri ng lakas na hindi nanggagaling sa kalamnan kundi sa wagas na pag-ibig. Sa loob ng maliit at mainit na kusina ni Nanay Flor, nagsimulang kumilos si Cataleya. Ang puting alikabok ng harina ay muling bumalot sa kanyang mga braso, tila isang pananggalang laban sa lamig ng gabi. Ang bawat pag-usad ng kamay ng orasan sa dingding ay tila isang babala na mabilis na lumilipas ang oras. Ngunit sa halip na magpadala sa kaba, ginamit ni Cataleya ang ritmo ng kanyang pagmasa upang pakalmahin ang kanyang sarili. Ang paglapat ng kanyang mga palad sa malambot na masa ay naglalabas ng isang mahinang tunog ng pag-umbok ng hangin. Isang ritmong matagal na niyang kinalimutan noong siya ay nakakulong pa sa mansyon ng mga Salceda. Nagulat si Cataleya nang makita niyang muling pumasok si Renato sa kusina. Sa halip na ang kanyang maputing doctor's coat, ang lalaki ay nakasuot na lamang ng asul na polo na itinaas ang mga manggas hanggang siko. Hindi ito ang Renato na nakasanayan niyang makita sa mga pasilyo ng ospital. Ang seryoso at istriktong doktor ay tahimik na kumuha ng isang malinis na apron at tumayo sa tabi ng mesa. "Doc, anong ginagawa niyo? Hindi niyo kailangang gawin ito." Ang gulat na wika ni Cataleya, ang kanyang mga kamay ay puno ng harina. "I am a surgeon, Cataleya. Marunong akong gumamit ng kamay sa maselang paraan. Ituring mo na lang na ang pagtutupi ng mga box na ito ay parang pagtatahi ko ng sugat." Ang mahinang sagot ni Renato, ang kanyang boses ay may dalang kapayapaang nagpatahimik sa magulong isip ng ginang. Sa loob ng ilang oras, ang tanging maririnig sa silid ay ang mahinang paggalaw ng mga kagamitan at ang mainit na hininga ng oven na naglalabas ng halimuyak ng asukal at yeast. Sa gitna ng kanilang pagtatrabaho, aksidenteng nagdikit ang kanilang mga kamay habang sabay nilang inaabot ang isang balumbon ng ruyban para sa mga kahon. Ang init na dumaloy mula sa balat ni Renato patungo sa nanginginig na daliri ni Cataleya ay tila isang kuryenteng nagpahinto sa kanyang hininga. Ang malapit na distansya ng kanilang mga katawan ay nagbigay daan upang maamoy ni Cataleya ang pamilyar na halimuyak ng doktor. Isang timpla ng sabon, kape, at ang amoy ng malinis na papel. Tiningnan siya ni Renato ng diretso sa mga mata at sa loob ng ilang sandali, ang mundo sa labas ng kusinang yon ay tila naglaho. May isang uri ng pag-unawa at paggalang sa mga mata ng doktor na hindi kailanman naramdaman ni Cataleya mula sa kanyang asawa. Sa gitna ng katahimikan, bahagyang bumukas ang pitaka ni Renato na nakapatong sa malapit na mesa. Isang maliit at kupas na larawan ang bahagyang lumitaw mula sa loob nito. Nakita ni Cataleya ang isang masayahing batang babae na may malalaki at nagniningning na mga mata. Hawig na hawig sa doktor. Nakita niya ang biglang pagbabago sa mukha ni Renato nang mapansin nitong nakatingin siya sa larawan. Isang sulyap ng matinding pighati na pilit na itinatago sa likod ng kanyang pagiging propesyonal. Hindi na nagtanong si Cataleya, ngunit doon niya napagtanto na ang bawat kabutihang ipinapakita ng doktor ay nanggagaling din sa isang pusong pamilyar sa pagkawala at sakit. Nang sumapit ang ika-4 ng madaling araw, 7 at 800 tinapay na ang maayos na nakasalansan sa mga kahon. Pagod na ang likod ni Cataleya at nangangatog na ang kanyang mga binti. Ngunit ang determinasyong matapos ang huling 300 ay nananatiling nag-aapoy. Gayunpaman, habang isinasalang niya ang susunod na batch, isang kakaibang amoy,
ng nasusunog na kable ang unti-unting pumuno sa silid. Ang init mula sa lumang pugon ay biglang nawala, pinalitan ng isang mahinang usok na lumalabas mula sa likuran ng makina. Ang ilaw sa loob ng oven ay tuluyang namatay at ang tunog ng pag-ikot ng hangin sa loob nito ay biglang huminto. Natigilan si Cataleya. Ang 300 tinapay na hilaw pa ay nakasalang sa loob ng malamig na oven. Sinubukan niyang muling pihitin ang mga switch, ngunit wala itong tugon. Ang katahimikan sa loob ng kusina ay naging nakabibingi. Ang lahat ng kanyang pinaghirapan, ang lahat ng pag-asa para sa gamot ni Lucero ay tila muling nanganib dahil sa isang pirasong sirang makina. Tumingin siya kay Renato na may mga matang punong-puno ng takot. Ang bawat minutong lumilipas ay bawat pagkakataong nawawala para sa kanyang anak. Sa gitna ng dilim at usok, tila naririnig ni Cataleya ang mapang-aliping tawa ni Doña Salvacion na paulit-ulit na nagsasabing siya ay isang malas at walang kwentang ina. Ang 300 tinapay na hilaw pa ay naging simbolo ng isang pangarap na tila muli na namang dudurugin bago pa man ito tuluyang maging totoo. Ang usok na lumalabas mula sa likuran ng lumang oven ay tila isang madilim na anino na lumingkis sa huling pag-asa ni Cataleya. Ang amoy ng nasusunog na kable ay lalong nagpatingkad sa lamig ng madaling araw. Napahawak si Cataleya sa kanyang dibdib. Ang kanyang hininga ay naging mabilis at mababaw habang pinagmamasdan ng 300 tinapay na hilaw pa at malamig sa loob ng pugon. Sa bawat minutong lumilipas, ang pagkakataong mailigtas si Lucero ay unti-unting naglalaho. Doc, anong gagawin natin? Hindi pwedeng ganito. Ang nanginginig na tinig ni Cataleya, ang kanyang mga mata ay nagsisimula ng punuin ng luha. Lumapit si Renato at sinubukang suriin ang likuran ng makina. Ngunit gaya ng inamin niya, ang kanyang mga kamay ay sanay sa pag-oopera ng tao at hindi sa pagkukumpuni ng mga kinalawang na bakal. Sa gitna ng kanilang katahimikan at desperasyon, ang pinto ng kusina ay marahang bumukas. Pumasok si Nanay Flor na nagising dahil sa kakaibang amoy ng usok. Nang makita ang kalagayan ng dalawa, hindi ito nagatubili. Lumabas ang matanda sa kalsada at sa loob lamang ng ilang minuto, ang katahimikan ng madaling araw ay nagising sa marahang pagkatok sa mga kalapit na pintuan. Isa-isang dumating ang mga kapitbahay ni Nanay Flor, mga simpleng tao na ang iba ay nakasuot pa ng kanilang mga pantulog. Ang ilan ay may bitbit na maliliit na turbo broiler, ang iba naman ay may dalang mga dekuryenteng oven na ginagamit nila sa kanilang sariling mga tahanan. Sa loob ng maliit na kusina, naganap ang isang himala ng pagtutulungan. Ang bawat maliit na oven ay pinagtabi-tabi, ang bawat plug ay maingat na isinaksak hanggang sa muling mapuno ang silid ng init at liwanag. Walang hinihinging kapalit. Ang mga taong halos hindi kilala ni Cataleya ay nagsimulang tumulong sa pagluluto ng natitirang mga tinapay. Ang bawat ngiti at tapik sa kanyang balikat mula sa mga estrangherong ito ay nagpadama sa kanya ng isang uri ng yaman na hindi kayang bilhin ng pera ng mga salseda. Nang sumikat ang araw, ang huling kahon ay maayos na naisara. Tagaktak ang pawis, ngunit may ningning sa mga mata. Iniabot ni Renato ang kabayaran para sa 1,000 tinapay, isang halagang sapat na sapat para sa gamot ni Lucero. Pagod na pagod ang katawan ni Cataleya, ngunit ang kanyang puso ay tila lumilipad sa gaan. Nagmamadali siyang tumakbo patungo sa botika ng ospital, mahigpit na nakayakap sa sobre ng pera, habang si Renato ay nakamasid sa kanya ng may malalim na paghanga mula sa di kalayuan. Samantala, sa loob ng marangyang mansyon ng mga Salceda na ngayon ay tila isang libingan sa katahimikan, nagising si Evandros sa isang malamig na katotohanan. Pagmulat ng kanyang mga mata, ang unang tumambad sa kanya ay ang bukas na pintuan ng kanyang vault. Wala na ang mga alahas,
Wala na ang mga bundle ng pera at wala na rin ang babaeng pinagpalitan niya sa kanyang asawa. Si Myrene ay naglaho na parang bula, kasama ang lahat ng likidong yaman na natitira sa pamilya Salceda, pati na ang mga dokumentong nagpapatunay na ang kanilang mga negosyo ay nakasanla na sa mga hindi kilalang tao. Ang katahimikan ng mansyon ay nabasag sa marahas na pagkatok sa kanilang malaking gate. Ang mga lalaking nakasuot ng formal na itim na suit ay naroon upang isilbi ang foreclosure notice. Hindi na nakayanan ni Doña Salvacion ang bigat ng kahihiyan at kamalasan. Nang makita niya ang mga tauhan ng bangko na nagsisimulang magkabit ng mga karatula sa kanilang bakod, ang kanyang paningin ay nagdilim. Bumagsak ang matanda sa marmol na sahig. Ang kanyang mga mamahaling alahas ay lumikha ng isang malamig na tunog sa pagtama sa semento habang siya ay nawawalan ng malay. Si Evandros ay naiwang nakatayo sa gitna ng sala, isang lalaking dating makapangyarihan, ngunit ngayon ay wala ng kahit isang sentimo sa bulsa at wala ring dangal na natitira. Pagkalipas ng ilang oras, ang ulan ay muling nagsimulang pumatak sa lungsod, isang mahina at malamig na ulan na tila naghuhugas sa mga dumi ng nakaraan. Nakaupo si Cataleya sa tabi ng kama ni Lucero, pinagmamasdan ang mahimbing na tulog ng anak habang ang mamahaling gamot ay dahan-dahang dumadaloy sa swero nito. Sa wakas, ang panganib ay lumipas na. Sa labas ng silid, sa pamamagitan ng salamin ng pinto, nakita niya si Renato na nakatitig sa kanya. Isang sulyap na puno ng pangako at katahimikan. Ngunit ang kanyang kapayapaan ay muling nagambala nang tawagin siya ng isang gwardiya. May isang taong nagpipilit na makita siya sa lobby ng ospital. Pagbaba ni Cataleya, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat. Sa gitna ng lobby, basang-basa ng ulan, gusot ang damit, at tila isang taong grasa na nawawala sa sarili. Nakatayo si Evandros. Ang kanyang asawang dating mapagmataas ay ngayon ay nakayuko, ang mga balikat ay nakalaylay sa matinding pagkatalo. Nang mag-angat ito ng tingin at makita si Cataleya, ang mga mata ni Evandros ay napuno ng desperadong pagsisisi. Humakbang ito palapit. Ang bawat yapak ay nag-iiwan ng bakas ng putik sa malinis na sahig ng ospital. Ang parehong sahig kung saan niya itinapon ang kanyang asawa. Ilang araw pa lamang ang nakalilipas. Ang bawat patak ng ulan sa labas ng malaking salaming pintuan ng ospital ay tila mga luhang walang katapusan. Ngunit sa loob ng lobby, ang hangin ay naging mabigat at tila tumigil sa pag-ikot. Nakatayo si Cataleya sa tapat ng kanyang asawa. Ang lalaking dati ay tinitingala niya bilang haligi ng kanyang mundo. Ngunit ngayon ay tila isang guho na lamang ng nakaraan. Basang-basa si Evandros. Ang kanyang mamahaling polo ay nakadikit sa kanyang nanginginig na katawan at ang mga bakas ng putik mula sa kanyang sapatos ay dahan-dahang kumakalat sa malinis na puting sahig. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng garbo at pagmamalaki, ay ngayon ay tila dalawang madilim na balon ng desperasyon. "Kata, please, hear me out." Ang boses ni Evandros ay gumaralgal. Halos hindi lumalabas sa kanyang nanunuyong lalamunan. Wala na ang lahat. Iniwan ako ni Myrene. Kinuha niya ang lahat ng pera, pati ang mga titulo ng kumpanya at ang mansyon. Kata, kinuha na ng bangko ang bahay ni na mama. Wala na kaming matuluyan. Tinitigan siya ni Cataleya ng matagal. Walang galit, walang sigaw, kundi isang uri ng malamig na katahimikan na mas masakit pa sa anumang sampal. Naramdaman niya ang pamilyar na bigat sa kanyang dibdib, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito ang bigat ng takot. Ito ang bigat ng isang pader na tuluyan ng nabuo upang protektahan ang kanyang sarili. Ang bawat salita ni Evandros ay tila mga tuyong dahon na tinatangay ng hangin, walang saysay at walang buhay. "Bakit ka narito, Evandros?" Ang mahinang tanong ni Cataleya. Ang kanyang tinig ay matatag at hindi natitinag. "Bakit sa akin ka lumapit?" Biglang lumuhod si Evandros sa harap ng maraming tao sa lobby.
Ang tunog ng kanyang mga tuhod sa malamig na semento ay tila isang huling pagsuko ng kanyang dangal. Kailangan ko ng tulong mo, Kata. Hinahabol ako ng mga pinagkakautangan ni Mirin. Akala ko investment ang pinipirmahan ko, pero utang pala sa mga masasamang tao. Sabi nila, papatay nila ako kapag hindi ako nakabayad. Sabi mo, nakabenta ka ng maraming tinapay. Kata, parang awa mo na. Ibigay mo muna sa akin ang pera. Ama pa rin ako ni Lucero. Wala kang kwentang ina kung hahayaan mong mamatay ang ama ng anak mo. Sa mga salitang iyon, ang huling hibla ng pagtitimpi ni Cataleya ay tuluyan ng naputol. Ang tinatawag na utang na loob na paulit-ulit na ipinapamukha sa kanya ng mga Salceda ay tila naging isang kadena na kusa ng kinalawang at napigtas. Humakbang siya paatras, malayo sa maruming pagkakahawak ni Evandros sa kanyang laylayan. Ang bawat paghikbi ng asawa ay hindi na nagpapalambot sa kanyang puso, kundi lalo lamang nagpapaalala sa kanya ng gabi kung kailan siya itinapon sa ulan na parang basura. Ama ni Lucero, ang ulit ni Cataleya, ang kanyang boses ay puno ng pait na hinaluan ng kapangyarihan. Ang amang tinutukoy mo ay ang lalaking nagnakaw ng perang pambuhay ng sarili niyang anak para ibili ng luho ang kanyang kabit. Ang amang tinutukoy mo ay ang lalaking tumayo lamang at nanood habang pinalalayas kami ng kanyang ina sa gitna ng unos. Tiningnan ni Cataleya ang kanyang mga kamay, ang mga kamay na puno ng sugat at paltos mula sa pagmamasa ng tinapay, ang mga kamay na nagligtas sa buhay ng kanyang anak nang walang tulong mula sa lalaking nasa kanyang harapan. Inangat niya ang kanyang paningin at nakita sa di kalayuan si Dr. Renato na nakatayo malapit sa elevator. Hindi ito lumapit, ngunit ang presensya nito ay tila isang matibay na haligi na nagbibigay sa kanya ng lakas na tapusin na ang lahat. Patay na ang asawa ko, Evandros. Ang huling pahayag ni Cataleya, ang bawat salita ay dahan-dahang binibigkas ng may pinalidad. Namatay siya noong gabing pinalayas niyo kami sa ulan. Ang perang hawak ko ay dugo at pawis ko para sa gamot ni Lucero. Wala kang makukuha sa akin. Kahit isang sentimo, umalis ka na bago ko patawagin ang mga gwardiya. Tumalikod si Cataleya at naglakad palayo. Bawat yapak niya ay tila isang pagtakas mula sa isang mahabang bangungot. Ang mga pagsusumamo at gulo sa likuran niya ay tila unti-unting lumalabo habang papasok siya sa elevator. Pagdating niya sa silid ni Lucero, dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Ang tanging maririnig sa loob ay ang mahinahon at regular na tunog ng paghinga ng kanyang anak, isang himig ng kapayapaan na siya mismo ang nagsumikap na makamit. Lumapit siya sa bintana at pinanood ang paghuhupa ng ulan sa labas. Ang madilim na kalangitan ay nagsisimula ng mabiyak, nagbibigay daan sa isang manipis na liwanag ng buwan. Naramdaman niya ang isang mahinang paghawak sa kanyang balikat. Nang lumingon siya, nakita niya si Renato na may dalang isang baso ng mainit na kape. Walang sinabi ang doktor, ngunit ang paraan ng pag-abot nito sa kanya at ang banayad na pagdampi ng kanilang mga daliri ay nagpadama sa kanya ng isang uri ng pag-asa na hindi niya akalaing posible pa. Tapos na ang lahat, Cataleya. Ang mahinang bulong ni Renato, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa mukha ng ginang na ngayon ay tila isang bagong tao. Pwede ka na muling huminga. Huminga ng malalim si Cataleya, ninanamnam ang amoy ng kape at ang katahimikan ng gabi. Ngunit sa gitna ng kanyang kapayapaan, isang katanungan ang biglang sumagi sa kanyang isip habang tinititigan ng kanyang anak. Paano kung ang bawat hakbang ng kanyang pagbangon ay may kalakip pa ring anino ng nakaraan na hindi pa tuluyang nabubura? Ang mahaba at nakakapagod na paghihintay sa labas ng pintuan ng operating room ay tila isang kawalan na walang hangganan. Ngunit sa pagkakataong ito, ang katahimikan ng ospital ay nabasag ng isang balitang magpapabago sa ikot ng mundo ni Cataleya. Ang pagbukas ng pinto
ay nagluwal kay Dr. Renato na bagamat pagod ang mga mata ay may bakas ng isang matimayas na ngangiti sa kanyang mga labi. Dahan-dahan siyang lumapit, tinanggal ang kanyang surgical mask at binitiwan ang mga salitang tila isang awit ng kaligtasan para sa isang inang nawalan na ng lahat. Ligtas na ang anak mo, Cataleya. Matagumpay ang lahat at maayos na ang daloy ng dugo sa kanyang puso. Ang mahinang pahayag ni Renato, ang kanyang boses ay puno ng katapatan at kagaanan. Sa sandaling iyon, ang mga binti ni Cataleya ay tila nawalan ng buto. Napaluhod siya sa malamig na sahig, hindi dahil sa pait ng tadhana, kundi dahil sa labis na pasasalamat na hindi kayang bayaran ng anumang salita. Ang kanyang mga luha ay muling umagos, ngunit sa pagkakataong ito, ang bawat patak ay tila naghuhugas sa lahat ng sugat at pasakit na kanyang dinala sa loob ng mahabang panahon. Naramdaman niya ang marahang paglapat ng mga palad ni Renato sa kanyang mga balikat. Itinayo siya mula sa kanyang pagkakalugmok at sa isang pambihirang pagkakataon, hinayaan ni Cataleya ang kanyang sarili na sumandal sa dibdib ng lalaking naging angkla niya sa gitna ng unos. Ang init ng katawan ng doktor at ang matatag na pagtibok ng puso nito ay nagpadama sa kanya ng isang uri ng kapayapaan na matagal na niyang kinalimutan. 6 na buwan ang mabilis na lumipas. Ang sikat ng araw sa umagang yon ay tila mas masigla at mas maaliwalas. Ang amoy ng bagong lutong tinapay ay muling pumuno sa hangin, ngunit hindi na ito nagmumula sa isang maliit na sulok ng kusina ni Nanay Flor. Ang Viraya Hearth ay opisyal nang nagbukas ng isang malaki at magandang tindahan sa sentro ng lungsod. Ang bawat dekorasyon sa loob ay sumasalamin sa katatagan ng isang babaeng nagmula sa abo ng pagtatraydor. Ang mga tao ay nakapila, hindi lamang para sa masarap na lasa ng tinapay, kundi dahil sa inspirasyong hatid ng kwento ni Cataleya. Katabi niya si Nanay Flor na nakasuot ng kanyang pinakamagandang damit. Ang matanda ay maluhaluhang nakatingin sa tagumpay ng babaeng itinuring na niyang sariling anak. Sa di kalayuan, sa kabilang panig ng kalsada, isang lalaking marungis ang kasuotan at may bitbit na sako ng mga basurang plastik ang napatigil sa paglalakad. Si Evandros, na dati ay tinitingala dahil sa kanyang yaman, ay ngayon ay tila isang estranghero sa sarili niyang lungsod. Pinanood niya mula sa labas ng malaking salamin ng tindahan ang masayang mukha ni Cataleya. Nakita niya ang kanyang asawa na mas rumesplanda ang kagandahan. Ang mga mata nito ay hindi na puno ng takot kundi ng kumpiyansa sa sarili. Nakita rin niya si Lucero, na ngayon ay masigla nang tumatakbo sa loob ng tindahan, malusog at punong-puno ng buhay. Isang matinding kirot ng pagsisisi ang gumuhit sa dibdib ni Evandros, isang parusang mas masakit pa sa pagkagutom. Ang katotohanang itinapon niya ang isang brilyante para lamang sa isang pekeng hiyas na nauwi sa wala. Yumuko siya at dahan-dahang naglakad palayo, nilalamon ng anino ng kanyang sariling mga maling desisyon. Bumalik ang atensyon ni Cataleya sa loob ng tindahan nang maramdaman niya ang pamilyar na presensya sa kanyang likuran. Dumating si Renato na hindi na nakasuot ng kanyang puting gown, kundi isang formal na itim na suit na lalong nagpatingkad sa kanyang pagiging maginoo. May bitbit itong isang maliit na buke ng mga bulaklak, ngunit mas mahalaga sa mga bulaklak ang paraan ng pagtingin nito sa kanya. Isang tingin na punong-puno ng paghanga at malalim na pag-ibig. Congratulations, Cataleya! You deserve all the happiness in the world. Ang bulong ni Renato habang iniabot ang mga bulaklak. Ngumiti si Cataleya, isang ngiting umabot hanggang sa kanyang mga mata. Sa harap ng maraming tao, dahan-dahang hinawakan ni Renato ang kanyang kamay. Ang kanilang mga daliri ay naglapat, tila isang pangako ng isang bukas na hindi na kailangang dumaan pa sa ulan. Pakiramdam ni Cataleya ay sa wakas, nahanap na niya ang nawawalang piraso ng kanyang buhay. Ngunit habang ninanamnam niya ang tamis ng tagumpay, nakita niya ang isang pamilyar na itim na sasakyan
na huminto sa harap ng kanyang tindahan at isang babaeng may takip na mukha ang dahan-dahang bumaba. Ang dahan-dahang paglubog ng araw sa pampang ng Iloilo ay nagbigay ng isang napakagandang kulay, kahel at lila sa kalangitan. Ang bawat alon na marahang humahaplos sa buhanginan ay tila isang banayad na kumpas ng kalikasan na nagpapatahimik sa anumang ingay ng nakaraan. Nakaupo si Cataleya sa isang malaking troso sa tabi ng dalampasigan, pinagmamasdan ng kanyang anak na si Lucero na masayang nagtatakbo at pilit na pinalilipad ang isang makulay na guryon. Ang malalakas na tawa ng bata na dati ay tila isang pangarap lamang sa loob ng madilim na silidang ng ospital ay ngayon ay pinakamagandang himig na naririnig ni Cataleya. Naramdaman niya ang marahang pagtabi sa kanya ni Renato. Hindi na ito ang doktor na may dalang mga seryosong balita, kundi isang lalaking nag-aalay ng kanyang tapat na presensya. Inabot ni Renato ang isang maliit na kahon na gawa sa kahoy. Nang buksan ito ni Cataleya, hindi isang mamahaling brilyante ang tumambad sa kanya, kundi isang simple at makinis na kulyat o kliyepit na gawa sa matibay na nara, may ukit ng isang maliit na bulaklak ng kalyatilya. Hindi ito kasing kinang ng mga alahas na nakasanayan mo sa mga salseda. Ang mahinang wika ni Renato, ang kanyang boses ay sumasabay sa ihip ng hangin. Pero ang kahoy na ito ay kinuha mula sa isang puno na nakatayo sa gitna ng bawat unos. Gaya mo, Cataleya. Hayaan mong ako ang mag-ayos ng iyong buhok at hayaan mong ang bawat bukas natin ay maging kasing bango ng mga tinapay na iyong niluluto. Dahan-dahang itinaas ni Renato ang kanyang kamay at maingat na inipit ang mga luhay na buhok ni Cataleya. Ang pagdampi ng kanyang mga daliri sa anit ng ginang ay nagpadama ng isang uri ng paggalang at pag-ibig na walang hinihinging kapalit. Napapikit si Cataleya, ninanamnamang init ng sandaling iyon. Sa loob ng 5 taon, naniwala siya na ang pagpapakumbaba at pagtitiis ang tanging paraan upang mahalin. Ngunit sa piling ni Renato, natutunan niya na ang tunay na pag-ibig ay hindi nagpapakaliit, kundi nagpapalago. Naitanong ni Cataleya sa kanyang sarili kung napatawad na ba niya ang mga taong dumurog sa kanya. Naalala niya ang balitang si Doña Salvacion ay nasa isang pampublikong nursing home na ngayon hindi na makapagsalita at tanging ang kanyang rosaryo na lamang ang hawak. Naalala rin niya ang huling sulyap kay Evandros na namumulot ng basura sa gilid ng kalsada. Ngunit ang nararamdaman niya ngayon ay hindi katuwaan sa kanilang pagbagsak, kundi isang malalim na pakiramdam ng kalayaan. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang babalik siya sa kanila, kundi ang pagpili na huwag nang hayaang diktahan ng galit ang kanyang bawat paghinga. Napatawad na niya sila dahil sa wakas, napatawad na rin niya ang kanyang sarili sa pagiging marupok noon. "You look peaceful, Cataleya," ang puna ni Renato habang nakatingin din sa malayo. Dahil sa wakas, Renato, hindi ko na kailangang matulog nang may takot sa bukas. Ang sagot ni Cataleya habang nakasandal ang kanyang ulo sa balikat ng lalaki. Ang Berea Hearth ay hindi lang tiyamak na negosyo. Ito ang aking tahanan at ang bawat tinapay na ginagawa ko ay para sa bawat inang akala ay wala ng pag-asa. I want them to know na kahit gaano kapait ang buhay, laging may paraan para gawin itong matamis muli. Tumayo ang dalawa at sabay na naglakad patungo kay Lucero na ngayon ay kumakaway sa kanila. Ang kanilang mga yapak sa buhangin ay mabilis na binubura ng mga alon, isang simbolo na ang mga bakas ng sakit ay tuluyan ng nilinis ng panahon. Ang kwento ni Cataleya ay hindi nagtapos sa paghihiganti, kundi sa isang mas dakilang tagumpay. Ang paghahanap sa kanyang sariling halaga at ang pagbubukas ng puso sa isang bagong simula. Ang bawat kabanata ng kanyang buhay, mula sa pait ng ulan hanggang sa tamis ng tagumpay, ay naging sangkap upang mabuo ang isang buhay na mas matatag, mas masarap, at punong-puno ng pag-asa. Sa huling sulyap sa papalubog na araw, alam ni Cataleya na ang gabi ay hindi na nakakatakot.
dahil alam niyang sa bawat madaling araw, may mainit na tinapay at bagong pag-ibig na naghihintay sa kanya.